Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Purihin palapakan natin ang mabuting balita. Sino po mga kaedad ko rito? Mga 64 years old. Taas nga po kamay. 64 pataas. Marami, mga senior. Ayan. Kuya Weng, naalala mo yung bagyong Yuling? Napakalakas na bagyo nung aki high school noon. Ha? Ang malaking baha sa gawi po ng Pampanga, Kalumpit. Nung high school din ako noon, yung napakalalim na baha, na kami ay kailangan lumikas mula sa Pungo, Barangay Pungo, sa kabilang Ibayo, Bugyon, upang kami doon sa kapatid ng aking ama, ay doon kami tumuloy muna ng ilang araw. Hinatid kami ng amphibian, papunta doon sa Bugyon. Maraming karanasan tayo ng kalamidad, matitinding bagyo, at naalala nyo yung bagyong Yolanda, no? Ilang taon pa lang nakalilipas. Ako mismo nagtungo doon at nakibasbas doon sa mga maraming nalibing. Sa mga libingan ng mga nagkalunod, nagkamatay sa napakatinding pagbaha. Naranasan din natin, isang taong pari, ay yung pagguho ng ng Hyatt Hotel sa Baguio, at kung saan ako'y na-ospital nung bago ko ma-ordain na pari doon sa Notre Dame Hospital na pag-aari ng mga Paulinian Sisters sa Baguio. Gusali sa Nueva Ecija, maraming na-damage, lindol na dumating, mga matitinding pagbaha at pagbagyo. Nagtatanong yung marami, malapit na sigurong magunaw ang mundo. Malapit na yung end of the world. Kapag tayo nakakarinig ng mga darating na matinding kalamidad, natatakot tayo Natatakot. Naalala ko noon, meron na daw giyera, kaya naubos yung helmet sa isang factory. Kasi maraming bumili, Kuya Alan, ng helmet. Naubusan. Nag-out of stock. Baka naranasan nyo rin yung lifeguard, Kuya Joel. Kasi natakot kayong babaha dito sa Santa Maria. Napakataas tong lugar na to, Kuya Egay. Matatakot ka ba? Hindi naman tayo matatakot. Kahit ba lumulubog kami sa Kalumpit, sanay na sa baha, Anong sabi ng Panginoon? Paulit-ulit yan sa banal na aklat. Doon sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus. At maraming sitas sa Ebanghelyo na sinasabi, huwag kayong matakot. Fear not. Amen? Kasi sa ating mga Kristiyano at Kristiyano-Katoliko, hindi tayo dapat pangibabawa ng takot sa dibdib. Kapag may mga ganitong kalamidad, mga bagyo, lindol, tsunami. Ano yung mas malalim na binibigyang diin dito sa ating Ebanghelyo? So, ialis natin yung takot natin. Ialis yan.
Naalala ko yung aking mga yumaong magulang, nung panahon na yon, nung yung yuling, yung lumang bahay namin, kahawig po ng bahay nila Ate Malu. Yan ang una naming bahay Malu de los Santos. Mahaba nga lang ng konti. Ha? At one-third ng aming bahay, binagsak ni Yuling. Ha? Bagyong Yuling. Ha? Binagsak yan. Ha? Maraming bahay noon nang hindi ho naihanda kasi yung mga bahay noon ay wala namang sementado sa ilalim, walang pader sa ibaba. Dati, yung mga bahay ay binagsak ng bagyo, natanggal ang bubong, at lahat. Yung sinasabi natin ay, ano ba yung higit na paghandaan natin sa buhay? Punta tayo doon sa ikalawang punto. Yung mutual welcome. Gusto ko ipasok yung mutual welcome. Mapapawi ang takot at pangamba sa ating dibdib na sa buhay natin kapag welcome ang Panginoon, ang kanyang mensahe, ang Panginoon ang kanyang turo sa atin. At dahil welcome, ay tinatanggap natin ang bukal sa puso at gusto natin itong isip, isa puso at isa buhay. Sumusunod tayo. Yung sinasabing kaparusahan na walang hanggan, dun sa unang pagbasa, wala naman sa kamay ng Diyos. At hindi natin dapat sisihin ng Diyos kung merong ganong pangyayari sa buhay ng tao. Walang kaparusahan. Walang hinangad ang Diyos na kaparusahan. Bagkus ang kanyang ninanais para sa ating lahat ay kaligtasan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaligtasan nating lahat. Mahal ka ng Diyos mahal tayo ng Panginoon. Batahan nga rin ang nagmamahal ang ikapapahamak ng kanyang minamahal. Yung nagmamahal sa atin na Diyos, ang gusto niya tayong lahat ay mabalik sa kanyang piling. Amen? Yung bumalik tayo sa kanya. Sino dapat sisihin? Kung meron bang parurusahan? Walang iba kundi ang ating sarili. Sabagat hindi naging welcome sa atin ang mensahe ng Panginoon, napakinggan natin, pero matigas ang puso at ang kalooban natin, ang ulo natin, na mas pinaiiral natin yung gusto natin, hindi ang gusto ng Panginoon. Pero kung sabi nga natin welcome naman sa atin yung mensahe ng Panginoon, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagliligtas, ergo, susunod tayo sa Kanya. Magpapakabuti tayo araw-araw. Naalala ko yung dinalo ko. Marami ko nadalo na may sakit. Siyempre sa 34 years kong pari, ang dami-dami na. At isa sa madalas sabihin ng iba ay nung mga dinadalo ng may sakit, may mga gumaling, merong gumaling at tapos umuwi na kay Lord. Ang sabi nung isa, dinalo ko, ano ba ako ang mensahe sa iyo ng Panginoon? Ngayon na ikaw'y may sakit, ngayon na sa banig ng karamdaman, yun daw kasalanan ko, Father, isurrender ko na sa Kanya. Amen? Yun din ang sinabi ni Saint Jerome, na sa kanyang panaginip, nakatagpo niya ang Panginoon. Sabi niya, si Saint Jerome, sabi niya, Lord, ano pa ba ang gusto mo sa akin? Ano pa ba gusto mong gawin ko? Sabi niya, Jerome, isuko mo yung kasalanan mo. Isurrender mo na yung kasalanan mo. Naalala ko, yun ay napakaganda na bigkasin ng isang may sakit na isuko ko na raw ang kasalanan ko. Kailangan bang, sa ating buhay, kailangan ba magkasakit bago natin isuko yung kasalanan natin? Kuya Joel. Kailangan ba magkasakit muna, Ate Josie?
At sabihin mo, Lord, sinusuko ko na lahat. Lord, magpapakabait na ako. Ay, good. Kung ikaw ay binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na makapagsisi, makapagbagong loob. So kung welcome ang salita ng Diyos, ang mensahe ng pagmamahal at pagliligtas ng Panginoon, susunod tayo sa Kanya. Ang gagawin natin yung gusto ng Panginoon na gawin natin. Na tayo ay gagawa ng kabutihan. Ayan po mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, gagawa na ako ng kabutihan mula ngayon. Ayan, amen. Kesa naman sabihin mo sa kapatid mo, gumawa ka na ng kabutihan. Hindi mo pwedeng husgahan ng katabi mo. Hindi mo pwedeng husgahan ng kapwa mo. Kasi ang Panginoong Diyos ang nakababatid ng nasa kalooban at isipan at puso niya. Kaya maganda yun sa atin, magmumula, no? Magpapakabait na ako. Magpapakabuti na ako. Magmamahal na ako lagi. Amen? Magmamahal lagi. Huwag tayong mapagod na magmahal. Okay. So there is a welcome in heaven. So mutual welcome. Sapagkat tayo ay tumugon sa Panginoon. Sumunod tayo sa Kanyang ipinag-uutos. Ergo, tayong lahat. Welcome din doon sa Kanyang kaharian. Palapakan natin ang Panginoon. Welcome din tayo sa Panginoon. So walang kaparusahan na manggagaling sa Diyos. Sapagat ang nais lang ng Diyos sa ating lahat, na nananalig sa Kanya, ay babalik din sa Kanya. Lahat tayong maliligtas, masasalba. Nasa iyo, kapatid, ang pagpapasya. Nasa akin. Ang Diyos ay nag-aanyaya lang sa atin. At ito yung magandang paanyaya sa panahon na ito. Na tayo'y nalalapit na naman sa linggo ng pag-alala natin at pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkahari ni Kristo. Na sana, Hari nawa, laging maghari sa puso at buhay natin ang aral ng Panginoon at maghari siya sa buhay natin. Welcome natin siya nang tayo'y laging welcome din sa Kanya sa dako pa ron ng ating paglalakbay. Amen.